kaloob na kayang manghulat sa hiwagay mabusog. Magkaroon man ako ng dakilang pananampalataya, kung wala akong pag-ibig, ako'y wala pa rin kabuluhan. At kung ako'y maging matulungin sa dukha, magbigay ng anumang kailanganin nila, maialay aking buhay sa kanilang kaginhawahan. Kung wala akong pag-ibig, walang pakikinabangin sa akin. Tatapwan ngayon'y nananatili ito, ang tatlong sangkap ng butihing pagkatao, ang pananampalataya, pag-asa at pag-ibig. Ngunit ang pinakadakila sa lahat ay ang pag-ibig. Ang pag-ibig ay laging mapagpahinuhod, taglay ang magandang loob. Ang pag-ibig ay hindi nagmamapuri, hindi mapagpalalo, at hindi makasarili. Ang pag-ibig ay hinding-hindi nagkukulang, tiwala'y laging inaasahan. Lahat ay tinitiis, galit inaalis. Kung ikaw ay may pag-ibig, halina't sumabay ka sa awit. Tatapwan ngayon'y nananatili ito, ang tatlong sangkap ng butihing pagkatao, ang pananampalataya, pag-asa at pag-ibig. Ngunit ang pinakadakila sa lahat ay ang pag-ibig. Simula po ng ating panambahan, tayo po'y sabay-sabay pong umawit para po sa ating unang bilang. Salamat po, Ama.
daigdig ay sumila. Ang hari ng kapayapaan sa ating ng Diyos Ama mapagmahal. Sa landas ng kabanalan, lingkod niya'y papatnubayan. Ang aral niyang madalisay, halin sa puso may lumbay. Hirap sa krus ay tiniis, dugong banal niya'y nahigis ng dahil sa mga iniibig. Sasalay kanya masagip. Sa landas ng kabanalan, lingkod niya'y papatnubayan. Ang aral niyang madalisay, halin sa puso may lumbay. Tupang dati, laong waglit sa kulungan ay sinabi, ito ay damdamin ng pag-ibig sa Diyos Ama'y mailawin. Sa landas ng kabanalan, lingkod niya'y papatnubayan. Ang aral niyang madalisay, halin
puso may lumbay. Ang aral niyang madalisay, alin sa puso may lumbay, alin sa puso may lumbay. Mataman. Sa Diyos nang galing, matapos na pagpasyang disiplina'y labagin, ay hindi na mababago maging anuman ang ihain. Dahil kasi sa sarap ng pakiramdam na duman sa ligayang mapalugso, impyerno ang pinupunta. Pagbabago hindi na nagawang bigyan pansin ang kaluluwa, hanggang sa tuluyang maglaho na ang pag-asa. Huwag sanang labuin ang paghatid ng balita. Kung ano ang nakasulat ay sundin at isagawa. Sa lingkod na natiwalag, ano pang magagawa? Masasayang lang ang pagod, wala rin namang mapapala. Kasi sa sarap ng pakiramdam na duman sa ligayang mapalugso, impyerno ang pinupunta. Pagbabago hindi na nagawang bigyan pansin ang kaluluwa, hanggang sa tuluyang maglaho na ang pag-asa. Sa piling
isa. Bahang siyang kaparaanan ng aming pasasalamat at pagdakila sa iyong banal na pangalan, alang-alang po sa lahat ng mga mabubuting mga bagay na dumating sa aming mga kalagayan sa pamamagitan ng iyong patuloy na pag-alalay. Marami pong salamat, Panginoon, sa muling paglipas ng isang masigla at masaganang isang buong araw ng linggo na amin pong matagumpay na natunghayan at naging mabunga, hindi lamang para sa aming mga mata, kundi tunay itong nagdala ng maraming mga mabubuting kapalaran sa aming mga talang buhay. Ngayon po ay araw ng aming pagsamba at buong galak naming ipinakikita sa iyo, Panginoon, ang aming matibay na pakikiisa at nananatiling antas ng kaliwanagan na daladala ng aming pananampalataya, sapagkat muli naming dinala ang aming mga sarili sa aming mga dakong tagpuan, dakong pinagsasagawaan ng aming mga pagtitipon, upang maging kaisa kaming muli sa lahat ng mga bahagi ng mga pagpuri at pagpaparating sa iyo ng mga awitin at mga panalangin. Ganon din ang mga kasabigang nadarama ng aming mga kaluluwa, sapagkat ngayon din ay araw ng pakikinig naming muli sa iyong paghahatid ng iyong mga pagbabalita. Tunay po na maliligaya ang lahat ng iyong mga alipin sa araw na ito. At kami po ay nangangarap, dumadalangin na ang lahat nawa ng aming mga kapatiran ay magkaroon ng ligtas na panahon upang silang lahat ay maging bahagi rin ng pagsasagawa ng mga pananambahan ng bawat mga lokal sa araw na ito. Naway manatili na maging bahagi ng kanilang mga pagpapahalaga na silang lahat ayon sa kanilang mga dakong kinaroroonan at mga pagtatalaga ng mga pananampalataya ay maging kaisa namin sa aming mabuting paraan ng pagbabayan, pagpapasalamat sa iyong banal na pangalan, alang-alang sa mga hindi masukat at hindi mapapantayang mga pagpapala na aming pong tinatanggap. Buong pagpapasya, buong kaligayahan, buong karangalan na sa umagang ito ay inihahandog po namin sa iyo ang gawaing ito bilang patuloy na paraan ng paggalang at pagpapahalaga, pagpapasalamat sa iyong pangalan sa pamamagitan ng gawain na sumasang-ayon sa iyong dakilang kalooban. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa mga sandaling ito ay nakikilala mo kung sino-sino ang iyong mga alipin na hindi nagkukulang sa aming mga pagtatapat. Naririto, Panginoon, at minsan pa ay inihaharap namin sa iyo ang aming mga pagkataong loob bilang pagparaan ng aming pagsuko ng kabuuan ng aming buhay sa iyo pong banal na pagpapala. Naririto at binubuksan namin sa iyong banal na paningin ang kalagayan ng aming mga kalooban, ang mga lihim na bahagi ng aming mga pagkatao, gayon din ang mga hayag na talaan ng mga mabubuting bagay na aming isinasakatuparan sa araw-araw. Pinagmamalaki namin ang mga nagiging bunga ng aming mga pagsisikap, ang bunga ng lahat ng aming mga pagpapahalaga sa mga kautusan na aming pong daladala sa araw-araw ng aming buhay. At gayon din, lubos na lalo naming idinadalangin sa iyo, Panginoon, ang mga mahihinang bahagi ng aming mga buhay. Ang mga tagpo ng aming mga pagkakataon na kung saan ang bawat isa sa amin ay maaaring nagiging sangkot pa rin sa mga pagkakamali at mga pagkukulang ng aming mga panahon. Dinadalangin namin, Panginoon, na sana'y patuloy mo kaming abutin ng iyong pag-unawa. Muli mo kaming yakapin ng iyong dakilang pag-ibig upang ang aming mga pagkukulang at ang aming mga pagkakamali sa buhay ay mapalitan ng mga pagpapatawad
maalis sa aming mga kasaysayan at sa mga hibla ng aming mga katauhan ng mga kapintasan at maruruming mga bagay na hindi pa rin namin tunay at lubos na naiiwasan sa aming pamumuhay. Sapagkat kami marahil ay nalikhang marupok na sa bawat araw ay may pagkakataong magkamali sapagkat ikaw ang siyang may banggit na kailan pa may walang sino mang taong nabubuhay na hindi nagkakasala. Sa amin pong abang kalagayan, dalangin namin Panginoon, bagaman nasa bawat panahon ng aming pangangarap na kaming lahat ay maging banal, maging malapit sa iyong puso, Panginoon, at makalayo sa lahat ng uri ng mga pagkakamali. Subalit, maaaring bunga ng aming mga kahinaan, bunga ng minsay pagkalimot sa aming katapatan, bunga ng mga biglaang kapariwaraan, ay dumarating sa aming buhay. Ang pagka minsay nakalilimot. Kaya wag mo po sana kaming pababayaan, Panginoon, bagaman sa aming pagkaalam at bahagi ng aming mga doktrina, walang ibang maaaring magpalakas sa amin kundi ang aming sarili. Walang ibang makapagpapatibay ng aming pananampalataya kundi kami rin sang-ayon sa aming mga pagsisikap. Subalit, tinutulungan mo kaming palagi, Panginoon. Alam namin hindi ka nagkukulang sa paggabay at paglingap sa aming lahat, lalong-lalo na sa mga panahon ng aming mga pagpapabaya. Kaya nagpapasalamat kami, Panginoon, patuloy na dumarating ang ganitong mga pagkakataon. Sa umagang ito ay muli naming pahahalagahan ang aming pagtitipon. Kami makikinig, makikiisa sa mahalagang aralin na daladala ng isang mahalagang paksa na minarapat mong pag-aralan namin sa umagang ito. Dumadalangin kami, Panginoon, na nawa ay patuloy na maging sa magandang ikabubunga ng aming pananampalataya ang mga darating na mga tagpo, ng mga oras na aming pagkasama-samahan, mapagtiisan ng bawat isa, kami ay makinig at magpahalaga sa bawat yugto ng aming mga pagtitipon at makatarungan at makabuluhan naming matagpos ang araw na ito na kaming lahat ay maliligaya na naging bahagi ng mga pananambahan na hinahanap mo po sa aming mga abang kalagayan. Panginoon naming Diyos, amang makapangyarihan sa lahat, hindi po namin malilimutang idalangin sa iyo ang katayuan ng aming mga kalusugan na mahalagang bahagi ng aming mga araw at ng aming personal na mga kalagayan. Ikaw, Panginoon, ang nakababatid ng mga kabalangkasan ng aming mga araw. Ikaw ang tunay na nakakaalam kung ano ang magaganap sa aming mga katawan at sa aming mga pamumuhay. Wala kaming kapangyarihan na gamutin ang aming mga sarili. Wala kaming kapangyarihan na matanaw kung hanggang gaano katagal ang ilalagi namin sa sandaigdigang ito. Sapagkat ang aming mga abang katauhan ay nagmumula sa iyong mga pagpapasya. Idinadalangin namin, Panginoon, na maging ang malulusog naming mga pangatawan ay panatilihin mo saan ng gayon. At bagaman nababatid namin ang mga kahinaan, ang mga pagkakasakit, ay isang tagpo ng aming buhay na kailan pa man ay hindi maiiwasan kung ito ay dadalin ng aming mga kapalaran. Dalangin namin na sa mga bahagi ng mga pagkakataong ang aming mga kapatiran ay dinadalaw ng mga pagkakasakit, ay paratingin mo po, nawa, Panginoon, ang iyong mga pagdalaw, ang pag-ibig na magmumula sa iyong banal na kapangyarihan na magdadala ng mga himala at kagamutan ay dumating nawa sa mga tahanan, mga kalagitnaan ng mga kalagayan ng mga kapatiran sa ang dako man sila naroroon. Inaasahan namin, Panginoon, na ikaw ang siyang magiging tugon sa lahat ng aming mga katanungan, ang pag-asa sa lahat ng mga kalungkutang maaaring umaalipin sa mga buhay ng mga kapatiran. Kami nananalig na ang aming mga pagsisikap ay pong natatanaw, kaya naman
ang lahat ng mga mabubuting mga kapalaran ay inaasahan naming darating pa rin sa pamamagitan ng iyong pamamatnubay ngayon at sa mga susunod pa ring panahon ng aming mga buhay. Palibasa, ang lahat ng ito ay aming hinihiling, pinasasalamatan sa tanging pangalan at karapatan ng aming tagapagligtas na si Kristo Jesus. Amen. Okay, good morning po sa ating lahat. Magandang araw sa mga kapatid natin sa bawat lokal at magandang araw sa mga kapatid natin sa iba't ibang mga bansa na ngayon ay kasama natin palagi sa tuwing araw ng linggo sa pamamagitan ng online service natin. Pinabati natin lahat ng mga nakapanood sa atin ngayon. Gayon din ang mga mangangaral na kasama nating naglilingkod sa Diyos sa araw na ito sa pamamagitan ng mga pananambahan natin. Nais nating bigyan daan ang lakip na pagpapasalamat ng ating mga kapatid tulad ng mga kapatid na ito na mula sa ibang mga lokal, mula sa lokal ng San Isidro, sa bayan ng Batangas, naghahandog ng pasalamat sa dakilang Diyos dahil sa pagsapit ng ika-50 taong kaarawan ni Brad Richard Reyes at dahil sa patuloy na mga pagpapala sa kanilang pamilya. Mga nagpasalamat, kapatid na Richard at Noraline Reyes at ang kanyang buong pamilya. Maligayang araw po ng iyong pagsilang, kapatid na Richard Reyes. Mula naman dito po sa lokal ng Sampaloc, San Rafael, Bulacan, handog na pasasalamat ni kapatid na Julie Santiago dahil sa pagdiriwang ng kanyang kaarawan noong July 12, 2024. Kaya't gayon din ang ating pagbati ng maligayang kaarawan kay kapatid na Julie Santiago. Okay, yun lamang po naglakip na pasasalamat. So tayo po ngayon ay nasa ikalawang linggo ng buwan ng Hulyo 2024. Panibagong buwan na pinagkakaloob sa atin ng Diyos upang ating pagsamasamahan kasangkapanin sa pagpapatuloy ng ating mga mithiin sa ating buhay, hindi lamang sa material nating buhay, kundi sa mga gampanin natin may kinalaman sa pagiging lingkod ng Diyos. Isang paksa ang ating pag-aaralan sa linggong ito, ginawa ni Brad Reynante Santiago, Administrative Officer ng IDBCJ. At ang pamagat ay gaya ng ating mababasa. Ang pagpapakatatag at pagpapakatapang ay mga katangiang kailangan ng bawat kaanib sa IDBCJ. Usong-uso po ngayon yung salitang matatag, pagpapakatatag. At ito po pala, bago mauso ngayon sa DepEd, yung salitang matatag, Pilipino ay matatag, ay malaon ng panahon na nasulat sa Biblia na ang mga tao, hindi lamang Pilipino, kundi ang bawat lahi sa bawat bansa ay inuutusan ng Diyos na laging magpapakatatag at magpapakatapang. Ano nga ba ang ibig sabihin ng matatag? Ito madalas ay, lalo na sa panahon ngayon, ay napagkamalian. Unang-una, ako ang nagkukwento sapagkat nitong nakaraang mga buwan ay nag-seminar kami tungkol sa pagbabago ng curriculum. Dati po kasi ay K-12. Ngayon ay gagawin ng 10 taon
So napapangita naman ng bansa na tawagin itong K-10. Dati K-12, ngayon K-10. So para daw hindi mahalay, tinawag nila itong DepEd Matatag Curriculum. Dati hindi ko pinapansin eh. So nung nag-seminar kami, ang ipinapakita, ang DepEd daw ay maganda ang sitwasyon. Mahusay ang sitwasyon, ganito ganyan, ganito ganyan. Ngayon, itatanong ko sa inyo para bahagi rin ng pagsisimula ng ating paksa. Maaaring kayo siguro, pag tinanong sa inyo kung ano ang ibig sabihin ng salitang matatag, iisipin ninyo ay malakas. Nung kami nagse-seminar, may mga dramatization kami, mayroong pang nagpapakita ng malakas na muscle, magandang katawan, mabuting kalusugan daw ang ibig sabihin ng matatag. Mga kapatid, mali po tayong lahat. Pag sinabing matatag, hindi ibig sabihin ay malakas. Ang matatag po sa English ay resilient. Ibig sabihin ng resilient o matatag ay kapasidad ng tao na manatiling buhay kahit na nasa hindi magandang kalagayan. Nakakita na kayo ng isang sisiw na basang-basa na malayo sa init. Ngunit tiniis niya na makaabot siya na hanggang kinabukasan na buhay kahit na ang kanyang sitwasyon ay basang-basa at siya ay gutom na gutom na. Not necessarily pagka matatag ay kailangan ay malakas ka. Yun yung matatag. Ang isang payat na magsasaka na isang beses lang kumakain na walang pag-asa kung saan siya kukuha ng kakainin mamayang gabi, subalit nananatili siyang positive na siya'y bubuhayin pa rin ng Diyos at magtutuloy-tuloy ang kanyang buhay hanggang sa mga 10 taon pa na darating. Subalit siya'y hindi malakas. Wala siyang pera, wala siyang magandang hanap buhay. Pag sinabing matatag, kaya ginagamit yung salitang matatag ay sapagkat ang taong paggagamitan nito ay nasa isang pangit na sitwasyon. Ang isang estudyante sa college na halos wala na siyang maisip kung saan siya kukuha ng tuition fee, nasa pangit na sistema o panahon ng kanyang buhay na ang kanyang tatay ay walang trabaho, ang kanyang nanay ay walang trabaho, hindi niya alam kung siya ay makatatapos, pero ang pangarap pa rin niya na makatapos ay nandun pa rin. Pangit yung sitwasyon, pero hindi siya maligaya. Ang pagiging matatag hindi nangangahulugang ikaw ay malakas at ikaw ay maligaya. Kaya dito po sa pag-aaralan natin, inuutusan ng Diyos ang tao, ang lingkod ng Diyos na maging matatag sapagkat sa araw-araw ang lingkod ng Diyos ay nasa hindi mabuting kalagayan. Kung ikumpara natin sa lahat ng relihiyon, mabuti ba ang ating kalagayan? Ang iba bang mga relihiyon na malalakas, powerful, may access sa pamahalaan, may mga lokal sa iba't ibang mga bansa ay kailangan pang sabihan ng Diyos na maging matatag kayo? Hindi po. Bakit? Sapagkat sila'y nasa mabuting kalagayan. Hindi ka tatama rin pag malakas ang religion mo. Hindi ka magkakaroon ng pagdadalawang isip o ng pananamlay pag sikat ang religion mo. Ang laging feeling mo, mahusay kami, magaling kami, marami kami. Subalit, bakit inuutusan ng Diyos ang mga lingkod na ayon dito sa pag-aaral nating paksa ay magpakatatag? Iyan po ang ating maiintindihan sa pagpapatuloy ng ating paksa. Unang muna nating babasahin, bakit may ilang kaanib sa iglesia, maaaring mula noon o hanggang ngayon, na nawawalan ng tatag at tapang sa pananampalataya at maaaring kusa na lang nawawala. May mga kapatid po tayo na bigla na lang naglalahong parang bula, nakapag-iisip ng pananamlay o kawalan ng tiwala sa iglesia. Bakit ang iglesyang ito ay nandito lang sa Pilipinas, ang luwang ng mundo? Bakit dito lang kami nagtuturo? Ibig sabihin ba ang Bayang Banal, gaya ng paksa natin nung isang linggo, ang Bayang Banal ba para sa Pilipino lamang? May mga doubtful moments
ang mga kapatid na minsan habang tumatalino ay lalong nagiging duwag, lalong nagiging matamlay, lalong hindi nagiging matatag. Habang dumudunong ang kapatid ay lalong nawawalan ng tiwala sa iglesia ng Diyos. Basahin natin, Hebreo 10:35 hanggang 36. Huwag nga ninyong itakwil ang inyong pagkakatiwala na may dakilang gantimpala. Sino yung taong kinakausap ng Diyos? Malakas ba ito o mahina? Isa ba itong kapatid na matibay ang pananampalataya o isang kapatid na nanlulumo at nalulungkot at nagbabalak ng tumiwalag? Isipin niyo mabuti. Kung malakas ka ba at very good kang lingkod, sasabihan ka pa ng Diyos na huwag nga ninyong itakwil ang inyong pagkakatiwala. Kapatid, isa itong kapatid na katulad natin baka nagbabalak na umalis. Na baka sa mga dumaraang panahon nalalata na at pinipilit na lang nating maka-attend ng pagsamba. O maaari kang isang kapatid na nag-online samba, maaaring natin ito sa Pilipinas, maaaring nasa abroad, nagpapakita na lang ng pakikiisa sa online samba, pero hindi naman din talaga nagiging active na. Yan ang kinakausap ng Diyos. Huwag nga ninyong alisin ang inyong pagkakatiwala na may dakilang gantimpala. Ano yung gantimpala? Reward. Lahat ng ginagawa natin ngayon, bagaman ang kapalit ay isang gantimpalang hindi natin nakikita, ang buhay na walang hanggan. Iyon ang dahilan kung bakit tayo kinakailangang magtiis at magpakatatag kahit na nasa hindi magandang sitwasyon. Ang Iglesia ng Diyos na buhay ay isang relihiyong hindi mo maipagmamalaki. Sapagkat ang ating populasyon ay mas marami pa ang fans club ni Nora Honor. Ang ating populasyon, pag pinagsama-sama mo ang miyembro ng PEDUDAB, yung samahan ng mga driver ng jeep, ay sasabihin natin mas marami pa yung driver ng jeep sa Bulacan. Kaya nga hindi maipagmamalaki at ang relihiyon natin ay tingining payat na payat at isang basang-basang sisiw na nangangarap na sana paglipas ng mga tag-ulan ay buhay pa rin. Yan ang kalagayan ng bawat isa sa ating kapatiran. Kaya inaalala ng Diyos, sinusubok ng Diyos, sino kaya sa mga lingkod ko na nasa Pilipinas at nasa iba't ibang mga bansa yung nananatiling masikap. Nakikita niya yun. Ngunit ang mas nakikita ng Diyos yung hindi masikap, yung tinatamad. Tayo yung kinakausap. Ang kapatid na halos wala ng puso sa pagpapahalaga, na nawawalan ng tiwala ay kinakausap ng Diyos. Huwag nga ninyong itakwil ang inyong pagkakatiwala na may gantimpala. 36, sapagkat kayong nangangailangan ng pagtitiis. Sino nangangailangan ng pagtitiis, mga kapatid? Yung hindi nagtitiis o yung nagtitiis na? Pag hindi ka involved dito, hindi ka kakausapin ng Diyos. Kung dati ka na nagtitiis, sasabihin ka pa bang magtiis ka? Hello, Panginoon, nagtitiis po ako. What's the need? Para sabihin mo sa akin nagtitiis ako, nagtitiis naman ako. Di ba? Andun yung psychology doon. Sino yung kinakausap ng Diyos na magtiis? Siyempre, yung mga katulad natin, minsan tinatamad. Minsan nawawalan tayo ng loob sa pananalig. Minsan pinag-uusapan natin, minsan wag namang sasama loob ng iba. Naghahanap ng records yung ating mga sekretaris. May mga kapatid tayo pala sa abroad o FW. Pagbabalita lang po ito, meron palang cases na samba lang ng samba, hindi naman nakakapagpadala. Sabi lang ng mga ibang mga sekretaris natin, sana wag ganon. Wag ganon. Hindi naman natin iniintindihan bilang kami may sariling department ng management. It is not our part para ukil-kilin, para lagyan ng cross, para check yung mga services natin, yung paraan ng pagpapakita sa Diyos na, hello God, ito po ako, malayo po ako, pero tapat po ako at nakikita niyo, Panginoon, na ako po ay gumaganap ng tungkulin.
Di ba ganun? Sino ba nakakaalam ng ating sitwasyon? Kami ba o ang Diyos at ang inyong sarili? Alam ng Diyos yung ating ginagawa. Kaya ang totoo, hindi namin iniintindi yun. It is not our problem to always, little by little, minute after minute, ay isusupervise ang mga ganong bagay. Ang ating pong mga kaparaanan ng pagganti sa Diyos, pagbabalik ng kabutihan ng Diyos, paggawa ng ating paraan para makabayad sa Diyos, ay gawin nating may katapatan at may pagtitiwala. Hindi lamang sa mga kapatid na nasa abroad, huwag kayong masasaktan. Hindi ko mo nasa abroad. Ay, yun ang ating main topic. Kundi pati na rin po tayong lahat na nandirito ngayon. Ano po sabi? Kayo'y nangangailangan na pagtitiis upang kung inyong magawa ang kalooban ng Diyos, ay magsitanggap kayo ng pangako. Yung sitwasyon po na to, nung sinasabi ng actually si Apostol Pablo nagsasalita nito, not actually ang Diyos. Pero alam naman po natin, pag apostol ang nagsasalita, yung kanyang lesson ay galing sa Diyos. Kaya masasabi na rin natin, galing sa Diyos yung payo. Sabi ni Pablo, nalulungkot siya sa mga Hebreo na nakikitaan niya ng panlalamig. Parang katulad din natin. Minsan ay naipagpapalit natin sa paglalaba ang pagiging masaya sa pag-attend sa pananambahan na minsan lang naman sa isang linggo, so on and so forth, ganyan po. Ibig sabihin, ang kinakausap po dito ay mga kapatid na hindi matitibay, mga kapatid na hindi mapagtiis na katulad din natin, mga kapatid na hindi matatag. Kaya inuutosang maging matatag sapagkat hindi matatag. Yun ang logic dun eh. Hindi kauutosang, nakakita ba kayo ng yung mga lalaking nag-gym? Lalaki ng katawan, ano po? Kung ikaw ang Diyos, at may nakaharap kang mga 200 kilos na heavyweight na ang lalaki ng katawan, sasabihin mo ba sa kanya, oy, magpalakas ka, magpalakas ka. Baka sabihin ay, sa'yo nun, ano ibig mo sabihin? Nakikita mo nang malakas ako, uutusan mo pa ako magpalakas? Nonsense statement. So, ibig sabihin na sinasabing, kayo'y maging mapagtiis sapagat nakikita ng Diyos na hindi ka nagtitiis. Nakikita ng Diyos na hindi ka malakas, ikaw ay mahina, ikaw ay dadalawang hibla na lang ng kaning lamig ang nakadikit sa iyo sa pananampalataya. Nung araw kasi, nung elementary kami, hindi lahat ng bata ay may pandikit na yung gawgaw. Mahal yun eh. Minsan nawawala. Alam niyo yung mga gamit ng bata na laging nawawala, laging hindi nauubos. Yung lapis, ballpen, pandikit. Paminsan-minsan, 3 araw mo lang nakita, nawala na. So, ginagamit namin noon ay kaning lamig. Meron kaming yung baonan ng tanghalian, may natirang 3 mumo, yun ang gagamitin namin pandikit sa aming mga art education. Pero pag tumigas na hanginan, natatanggal. Kasi noon, yung pinakamagandang drawing, ididikit ng teacher sa pader. Yung mga magaganda. Pag tuwan-tuwa yung mga kaklase namin, hindi nasama dun sa sabit kasi yung magandang drawing, tinangay ng hangin dahil nakadikit lang ng kaning lamig. Tawa ng tawa yung mga kaklase namin. Sige, napala nyo. Sige, magandang drawing nyo. Tinangay ng bulo. Malapit sa bukid yung aming mga drawing. So, naalala ko, kaya naihambing ang isang pananampalataya sa nakadikit ng 3 butil na kaning lamig, hindi matibay. Kaya ito, pag binabasa natin to, wag nating ikatuwa na, para sa amin to. Sabi ng Diyos, magpakatatag kayo. Sa totoo, pangit pakinggan yun pag ikaw ang kinakausap. Bakit? Sapagkat nakikita ng Diyos na isa kang mahina. Isa kang lingkod na nagtataglay ng payat at gutay-gutay na pananampalataya. Kaya sinasabihan ka ng magpakatatag ka. Boy,
Di ba? Kaya yung nung nasa seminar kami, sabi ng mga supervisor namin, parang very proud pa na kami matatag. Hindi po ako something na dapat ika-proud yung pagiging matatag. Sabagat hindi ko mo sinabing matatag, ay very good na. Meron po akong matatag na tanga. Diba? Merong isang binata ay 12 taon nang nanliligaw doon sa kanyang kasintahan. Nakatatatlo ng boyfriend yung kasintahan, hindi pa rin siya bumibigay. Umaasa pa rin siya na darating ang panahon na siya iibigin. Ang tawag doon, matatag na tanga. Diba? So yung pagiging matatag, depende rin pala sa kinatatayuan ng tao. Merong matatag sa kalokohan. Di ba? Merong public, merong classroom enemy number 1. Yung kahit paano gawin mo, ay ayaw tumino ng bata. Ninanakaw yung mga lapis, pinagbabali-bali. Yung kulangot ay pinapahid sa desk ng may desk. Sinisira ang mga bag ng mga kaklase. Merong ganun kahit paluin ng teacher, nung araw, uso papalo, kahit paano gawing saway ng magulang at ng teacher, sumasakit na ang ulo ng principal, ay yung bata, hindi pa rin tumitino sapagat napakatatag niya sa kalokohan. Kaya be aware of using the word matatag. Hindi ako proud doon sa DepEd matatag sapagat pinakikita lang nito na ang katayuan ng DepEd sa kasalukuyan ay isang ahensya na nakalubog, nasa lusak ng kumunoy ng pusali. Kaya yung mga mag-aaral, sinasabing magpakatatag kayo kasi mga teacher, busy, hindi makapagturo dahil kung ano-ano mga ginagawa. So ngayon, sinasabihan tayo magpakatatag, dapat yan ang sabihin natin, Panginoon, no need. Hindi po kailangang magpakatatag kami. Bakit? Sapagat dati na po kaming matatag. Dati na po naming nakikita na hindi masaya dito sa iglesia ng Diyos na buhay. Kaya noong pamanay natutuhan na naming magpakatibay. Hindi po kami ang kailangan yung utusan Panginoon sapagat kami dati ng matatag. Di ba? Ganun sana. Pagkatahimik ang tahanan ay walang sasawayang magsitahimik kayo. Di ba? Nakita ba natin yung logic? Kailan natin nadidinig sa tahanan yung salitang magsitahimik kayo? Kailan? Pag magulo. Pero kung tahimik, may isa bang loko-lokong tatay na sisigaw para sabihin, hoy, magsitahimik kayo. Sasabihin ng anak, tatay, nababaliw ka ba? Tahimik ka. Wala namang gulo. Bakit kami sasabihin tahimik? So ito, kaya sinasabing magpakatatag kayo dahil hindi matatag ang mga kapatid. Maaaring ito, kapatid na ito ay parang ding ikaw o parang ako o parang sila o parang tayong lahat. Bakit sinasabi ritong huwag nga ninyong itakwil ang pagkakatiwala? Sapagkat may mga kapatid na maaaring sa kasalukuyan ay nawawalan ng tiwala sa Diyos. Ngunit kung dating na tayo may tiwala, sasabihan pa ba tayo ng huwag nyo itakwil ang pagtitiwala? Andun po ang pag-aaral, mga kapatid. Ngayon, ang pagpapatuloy natin, isa pang dahilan kung bakit nawawala ang mga kapatid, kusang tinatamad, nawawala ng tiwala, gusto lumipat sa ibang relihiyon. Hebreo, 38 hanggang 39. Ngunit ang aking lingkod na matuwid ay mabubuhay sa pananampalataya. Ayan, no problem yan. Pinag-uusapan natin kanina. Pag matuwid ka na noon pa, hindi ikaw yung concern. Hindi ikaw yung sinasabihang magpakatatag sapagkat nakikita ng Diyos na dati ka nang matuwid, dati ka nang matibay. May pananampalataya. Nabubuhay ka ng may pananampalataya. At kung siya ay umurong, ay hindi kalulugdan ng aking kaluluwa. Kaya iyan, yung pinag-aaralan natin ngayon, bagay na bagay sa atin. Kasi tayo yung prone sa pag-urong. Sapagkat nakakaawa ang status ng ating iglesia. Inilagay tayo mismo ng Panginoon sa isang sitwasyong tunay na makasusukat sa katatagan ng ating pananampalataya. Imagine ninyo mga kapatid, kung malakas ang ating relihiyon, uutusan ba tayong maging matatag? Definitely no.
Tingnan niyo yung mga relihiyon na malalakas, hindi inuutosang magpakatatag. So, sino lang? Intentional na noon pa man sa mga talata ng Biblia, sinasabi ng Diyos, munting kawan, ay maliit na grupo, magpakatatag. Ang pastor noong araw ay marami pa ngayon. Ngayon, we have already 29 na pastor, samantalang si Kristo, nung siya nagtuturo, 12 lang yung kanyang pastor, nagpakamatay pa yung isa. Gaano kahina yun? Hindi yun matatag, hindi yun mayaman, hindi yun malakas, ngunit inalagaan ng Diyos at natala sa kasaysayan ng pinakamahalagang libro sa buong mundo. Iyan po yung banal na kasulatan. Totoo, kaawa-awa na tayo. Mas kaawa-awa pa nung panahon ng ating Panginoong Jesucristo. Hindi sila nakatikim ng kapilya. Sa mga bayabasan lang sila sumasamba, sa mga batuhan, sa mga gubat. Yung mga relihiyon ngayon na nagtataasan ng mga building at maraming mga asset, maraming mga bagay na may pagmamalaki, hindi sila sasabihan ng maging matatag. Kaya sabi din sa Biblia, at naaalala niyo ba yung salita? Ang lupa ay nabigay sa kamay ng masama. When we say ang lupa nabigay, we mean 75% ng lupa. Kasi kung 15% lang ng lupa ang napunta sa masama, no need na sabihin na nabigay sa masama. Hindi. Pag sinabi ng psychology na ang lupa ay nabigay sa kamay ng masama, ang ibig sabihin nun, almost 3/4 yung nawawala. Kasi alarming na yon, alarming. Halimbawa, bumili ka ng pizza, uso ngayon yung Rafael Pizza, galing po dito sa aming bayan, milyonaryo na yung may-ari. Pagka ang bawas ng pizza ay sinlaki lang ng piso, hindi napapansin ninyo nung bumili. That's nothing. Pag nabawasan ng isa, iisipin nun, kinuha siguro ni Inang. Okay lang, that's okay. Pero kung 3/4 ng pizza ay nawala, tinangay ng aso, big problem yun. Nasaan ang pizza na bigay sa kamay ng aso? Kaya yung status ng mundo ngayon, ang lupa daw ay nabigay sa kamay ng masama, kaya yung greater percent ng population ng mundo, maliligayang, malalakas, nagsasayawan, nagpepiesta, sa katatagan, hindi mo makitang mahina sila at sila tuwan-tuwa. Akala nila sila na yung tunay na mga matuwid sa harap ng Diyos. Yun ang senyales na 75% ng population ng mundo ay nabigay na sa pangangalaga ng masama. Subalit ang Diyos ay nalulungkot sa mga natitirang bilang, ng kakaunting bilang ng mga tao, hindi lamang po Pilipino. Ako'y naniniwala na pagpunta natin sa langit, makikita pa rin natin ang ibang mga taong galing sa iba't ibang mga bansa. Magkakaroon doon ng mga Taiwanese, mga Hapon, Czechoslovakian, mga Romania, lahat. Ngunit hindi po tayong obligadong pumunta sa kanila para magturo sapagkat Diyos ang gagawa. Gaya nga po ng sinabi ko noong linggo. Kung kayo man ngayon nakakaramdam ng parang, ano ba tong iglesia namin? Utos sa Biblia, lumibot, ituro, at lahat ng manampalataya ay mabautismuhan. Ganun po, iyon po ay utos ng Diyos sa lahat ng bansa. Palilitawin niya ang kanyang katotohanan sa lahat ng bansa. Katulad ng nangyari sa atin, we made it by ourselves, by our own initiative. Diyos ang gumagawa ng mga kaparaanan ayon sa kanyang sariling way of achieving kung ano man yung kanyang pinangarap. Kaya mag-focus po tayo muna dito sa Pilipinas. Yung mga kapatid natin sa ibang bansa na namumroblema sa mga anak nila na nagiging English speaking na, siyempre, iyon ang natawag na disadvantage of going in the greener pasture island. Kung nasa maganda kayong katayuan, part of your responsibility, yung inyong mga kasambahay, yung anak ninyo, kung kayo nasa Japan, siyempre, Hapon ang salita niyan, wala tayong mangangaral na Hapon.
We cannot afford to avail of a pastor na kayang magsalita ng Hapon. Ano ibig natin sabihin? Part ng benefit na dinadanas ninyo ngayon sa pangingibang bansa, yung magandang buhay, hindi po maganda ang buhay namin dito sa Pilipinas, hindi kami dapat ang asahan ng inyong mga naging desisyon sa buhay. Siyempre, part pa rin ng inyong mga pagsisikap na since malayo ang ating mga pastor, kayo ang may unang-unang may karapatan, may responsibility, greater responsibility na magturo sa anak. And therefore, yung mga kapatid nating nakapangasawa ng foreigner, madali naman magkaintindihan yan. Kahit patayo, pahiga, padapa, kahit anong bagay na pag-uusapan ng mag-asawa, kaya madaling pag-usapan ng ganyang mga bagay. Meron po kasi nagtatampo na bakit ang iglesia na to napapabayaan na pagka ang kapatid nag-abroad, nag-asawa ng ibang nasyon, hindi na maturuan. Yung asawa ko, hindi maintindihan yung paksa natin. Can you find a way para magkaroon ng access sa mga foreigner na maintindihan ang pinag-aaralan? Sino ba humanap ng asawa ko foreigner? Hindi naman kami, ha? Pastor ba ang naghanap ng asawang foreigner para sa'yo? Di ba ikaw ang nag-isip ng ganong desisyon? Therefore, you are the one to do the initiative para gawa ng paraan. Nagkaintindihan nga kayo sa ligawan, Diba? So, yun mga slight problem lang yun na ginagawa natin ng sagot dahil ang Diyos nagpaparating ng katotohanan sa harap ng bawat bansa. Ikaw yung pumunta sa ibang bansa, part of your responsibility na hanapin ang paraan upang ikaw ay mag-survive. Maging material man o spiritual, isusurvive mo ang sarili mo. Or therefore, kung wala ng paraan, uwi kayo dito sa Pilipinas, aayusin natin lahat yan. Kung ayaw naman umuwi, pananalangin natin sa Diyos na darating ang panahon, magkakaroon tayo ng pastor na foreigner. Yan. Next. Malapit na po tayo magtapos. Bakit ang matatag ay isa sa mabuting katangian na dapat taglayin ng mga lingkod ng Diyos? Gaya na sinasabi ko kanina, ang inuutosang maging matatag, yung pipilay-pilay, yung eengot-engot, yung pabaya. Dapat palitan mo ng kalimutan mo yung paging mahina, kalimutan mo yung maging mapagbaliwala, palitan mo ng pagiging matatag. At pag naging matatag ka, ituloy mo na forever. Para hindi ka na uutusan ng Diyos bukas o next month na, hoy, matatag ka ng July, bakit September sasabihan na naman kitang magpakatatag ka uli? Kasi pag sinabihan ka ng Diyos noong July na magpakatatag ka, ibig sabihin payat ka nun, tamad ka nun. August, hindi ka sinabihan dahil nakita ng Diyos na matatag ka. Ngayon, pagdating ng January, sabihan ka na naman ng Diyos, hoy, boy, magpakatatag ka. And that means, humihina ka na naman. Pakinggan natin. Unang Korinto 2:5. Upang ang inyong pananampalataya ay huwag masalig sa karunungan ng mga tao, kundi sa kapangyarihan ng Diyos. Unang-una, kaya minsan pumapayat, kaya nagiging pabaya, kaya nagiging mahina ang pakiramdam ng isang lingkod, pagka ang napag-interesan ay yung karunungang lumalaganap sa paligid. Pag nakasalalay na sa ibang libro, nakita sa libro ng science, halimbawa, mayroong scientist na nakatuklas ng mga kapaliwanagan na nagpapaliwanag na hindi pala totoo ang Diyos, na ganito, may mga ganon. Tayo pala'y aksidente lang na nalikha, wala palang nag-create sa atin, wala, according to philosopher, ganitong ganyan, hindi pala totoo ang impyerno, paulit-ulit yung ating pinag-aaralan, di ba? Kasi dapat yan May mga taong magtitiwala doon. Magtitiwala. Nasasalig ang unawa ng tao sa karunungan ng mga tao.
nawawalan na ng tiwala. Eh sa atin, kung konti na nga lang tayo, kung mawawalan pa tayo ng tiwala, kung tayo ay mahaharang pa ng ibang marurunong, ang marurunong, yun ang nakakadaya. Kaya kami, hindi namin sinasabing magaling kami. Hindi kami, aminado kami, hindi kami kasing galing ng Soriano, magaling yun eh. Hindi kami magaling. Pag ako'y lumaban ng debate at naramdaman kong parang matatalo ko, sasabihin ko na lang, nasan ako? Sino ang tunay kong mga magulang? Magaling naman ako mag-isip ng paraan. Doon naman nila ako hindi tatalo. Eh may amnesia, paano gagawin? Paano matatalunin? May amnesia pala. Pumutok ang ugat. Pero ako, maintenance lang kaming mga kapatid. Ng mga pastor natin. Dahil sinasabi, ang mga peke at mahuhusay na pastor ay nakakadaya. Imaginein mo kung hindi ka bang magaling, makakadaya ka ba? Kaya nga kami hindi makadaya nila Brad Ruben, nila Brad Rante, wala kaming madaya. Tayo-tayo na lang din mula noong 1970 hanggang ngayon tayo-tayo lang din sapagkat hindi kami magaling. Sino yung malakas dumami? Yung 3 years pa lang, 1 milyon agad ang kapatiran. Mga pastor na magagaling, ngunit falsipikado. Kaya lahat ng pangit nandito sa iglesia natin eh. Lahat ng kaawa-awa nandito. Lahat ng kalata-lata nandito. Kaya sinasabihan ng kapatid, ang swerteng kapatid, dito ka tinawag sapagkat dito ka susukatin kung hanggang saan ang kaya mo. Kung sa kabila ng lahat ng kapintasan natin eh, nananatiling nagtitiwala ka, there's no other choice because yung pangalan ng iglesia mo, paulit-ulit ko mang sabihin kapatid, kahit kayo mag-decide, kung ayaw nyo narito, ano gagawin mo eh? Ang pangalang nasa Biblia ay nandito sa amin. There will be no other option na pupuntahan ka. Pumunta ka dun sa magaling, pumunta ka dun sa madami. Kaso, ang pangalan nun iba. Pero every time na bubuklatin mo, ang Biblia itinuturo ng katotohanan at itinuturo ng Diyos. Ang iglesyang pag-aari niya ay iglesia ng Diyos na buhay. Therefore, there's nothing you can do. Nothing else you can do but to stay. Manatili ka na lamang, wala kang ibang gagawin dito kundi magpakatatag forever. Huwag araw-araw sinasabihan ka ng matatag, kundi isang beses lang tayong magpapakatatag, tuloy-tuloy na hanggang sa tayo tumanda at hanggang sa tayo mamatay. Sapagat ang tao na buwan-buwan ay sinasabihang magpakatatag ay isang lalampalampa na lingkod. Itinatayo at mabubuwal ulit, tatayo na naman at mabubuwal na naman. Hindi rin matutuwa ang Diyos sa ganung mga klase. Next, ano ang payo sa atin? Kolosas 1:23. Patuloy sa 1 Corinto 15:58. Unahin muna natin 1:23 ng Kolosas. Let us read. Kung tunay na kayo'y mamamalagi, maintenance ang pinag-uusapan. Kung tunay na kayo'y mamamalagi sa pananampalataya na nababaon, matitibay, hindi makilos, sa pag-asa sa Ebanghelyo na inyong narinig, na ipinangaral sa lahat ng mga nilalang sa silong ng langit na dito, nawala. Na dito'y akong si Pablo ay ginawang ministro. So ano expectation tayo sa atin ng Diyos? Once na nabautismohan ka, ikaw ay magiging isang lingkod na nakabaong matibay, parang poste. Ibig sabihin, nakabaong matibay, hindi ka makikilos. Dapat from the start, from the beginning, mula sa araw ng iyong bautismo, hanggang sa paglipas ng panahon, isa kang poste ng pananampalataya na kailan may hindi mabubuwal at hindi magigiba, hindi lalampalampa, hindi titihatihaya, sapagkat kung ganon ang katayuan mo, sasabihan ka ng Diyos na magpakatatag ka. Ngunit kung dati na niyang nakikitang matatag ka, there's no need na paalalahanan tayo na magpakatatag. Tandaan natin,
Mga kapatid, ang taong sinasabihan ng maligo ka ay isang taong marumi. Ang taong sinasabihan ng magpakalinis ka ay isang taong marumi. Ang isang taong pinagsasabihan ng magpakarunong ka ay isang taong hindi marunong. Dapat iisipin natin yun. Hindi nakakatuwa na sabihan na magpakatatag sapagkat nakikita ng Diyos na ikaw ay hindi matatag, kaya ka inutosang maging matatag. Kaya sabi natin, simula sa araw na ito at simula nung araw ng tayo bautismuhan, nananatiling masigla ang ating katayuan sa kabila ng kapangit na sitwasyon na hindi maipagmamalaking uri ng relihiyon. Mananatili tayong dito magsasama-sama sapagkat walang ibang pangalan na ipinasulat, ipinalagay ng Diyos sa Biblia maliban doon sa pangalan natin. Lagi po nating tatandaan yan. Puntahan muna natin uli, unang Korinto 15:58. Kaya nga mga kapatid kong minamahal kayo, magsitatag. Ayan, dyan nagmula, dyan ang origin ng salitang magpakatatag. Kayo'y magsitatag, huwag makilos na laging sumasagana sa gawa ng Panginoon. Yamang nalalaman ninyo na hindi walang kabuluhan ang inyong gawa sa Panginoon. Alam niyo po si Apostol Pablo, ito sulat lang to, hindi ito face to face. This is just a part of his letter. Kaya nga sulat ni Apostol Pablo sa mga kapatid sa Korinto. Pag tinignan niyo, parang ang ganda ng flow, oh. Tingnan niyo yung statement, ang ganda ng flow. Mga kapatid, kung minamahal kayo, magsitatag. Pero deep inside, psychologically speaking, kaya niya isinulat yan sapagkat nakikita niya sa mga kapatid sa lokal ng Korinto na lumulupasay, nanlalata, nawawala ng tiwala. Kaya niya sinulatan, mga kapatid, magsitatag kayo. Tama po. Sapagkat siya isang pastor, kailangan niya paalalahanan lahat. Kaya sa atin, marapat sa atin, personal na pagiging seryoso. Kaya sabi, pagpapakatapang, pagpapakatatag, harapin natin ang ating natitirang buhay na may seryoso. Hindi na tayo kailangan laging paalalahanan pa na magpakatatag at magpakatapang. Dapat ipakita natin na tayo'y matibay na katulad ng binabanggit ng Diyos. Bakit ang pagkamatapang naman? Kanina matatag, yung paksa natin pagkamatatag at pagkamatapang, puntahan naman natin. Bakit kailangan maging matapang ang isang kaanib sa Iglesia ng Diyos? Deuteronomio 31:6. Kayo'y magpakalakas, magpakatapang. O gamitin na naman natin yung formula natin. Bakit sinasabihang magpakalakas? Kasi mahina. Di ba? Parang tayo. Pagsasamba, may tinatamad pa. Mag-alas 9 na mukhang wala pang balak dumating. Ganun ba tayo? Yung ba ay sign lang tayo ay humihina? Pakita natin na kaya natin baguhin. Pakita natin na sa lahat ng bagay na pwedeng paggamitan natin ng excitement, ay dito natin gamitin sa pagsamba sa Diyos. Kung yung pupunta tayo sa Mall of Asia, sabik na sabik tayo, pakita natin. Sinulatan. Nasulat sa Biblia, ang sabi, kayo'y magpakalakas. Yung mga tao naman, tuwan-tuwa, uy, magpapakalakas daw kami. Reverse psychology yan. That is a kind of a statement na tinatawag na reverse psychology. Akala mo ay matinutingin sa'yo. Kaya sinasabihan ka magpakalakas sapagkat kitang-kita ng Diyos na ikaw ay mahina. Ipapayag pa ba tayo na sabihin magpakalakas? Hindi po, Panginoon. Matibay po ako. Therefore, hindi naman ikaw kinakausap ko. Di ba uso ngayon yun, pag merong naglalabas na sama ng loob sa Facebook, akala nung isa siya pinatatamaan. Kaya pag nabasa natin yan, it's okay na pag mo nang pansinin, dahil hindi naman ikaw yung concern. Sabi, magpakatapang. Matapang po talaga ako.
Paano ba yung matapang? Yung hindi ka nagdadalawang isip, parang may doubt ka, ano ba to? Totoo ba tong, okay, sa totoo lang ka, kaya napasok lang dito napakasal ako sa asawa ko, ayoko matiwalag yung asawa ko, kaya ako nagpa-bautismo na rin, pero sa totoo ay hindi siya convinced. Yung ganung mga bagay, hindi ka matapang. Hindi mo naintindihan pa kung paano ang tunay na pakikipagrelasyon sa Diyos. Kaya sabi, tapangan natin, sa lahat ng pagkakataon. Huwag kayong matakot ni mangilabot sa kanila sapagkat Panginoon mong Diyos ay siyang imayaong kasama mo. Hindi kanya iiwan ni pababayaan kanya. Yung iba minsan baka nagtatampo sa Panginoon, ba't parang pinababayaan ako? Baka naman una kang nagpabaya, baka una kang nanlata, baka una kang nawala ng pag-asa. Pero sabi, ang pangako diyan, kung ikaw ay nananatiling matatag, matibay, hindi ka pababayaan ng Diyos. Lagi tayong umasa sa Panginoon. Awit 27:14. Maggantay ka sa Panginoon, ikaw ay magpakalakas at magdalang tapang ang iyong puso. Umasa ka sa Panginoon. Di ba minsan tayo yung humingi ng lakas sa Panginoon, palakasin mo ang aking pananampalataya. Di ba sinasabi ko sa inyo? Huwag nyo hilingin sa Diyos yun, ikaw ang gumawa. Binigay na sa iyo ng Diyos yung buhay. Ang gagawin mo na lang, papalakasin mo. Paniwalaan mo na ginawa ka ng Diyos. Mag-antay ka sa Panginoon kahit na hindi natin nakikita kung totoo ba yung Panginoon na yan. Kailangan mong magantay. We need to wait for the judgment day para makarating tayo sa bayang banal. Pag ikaw ay nag-doubt, kasi dilipas ang panahon, nung bata ka, naniniwala ka sa Diyos, high school, college, nagkaasawa, nung nagkaasawa at napagmumura na ng asawa, lagi na nag-aaway at lagi na pupukpok ng palanggana, na wala na ng gana sa buhay. Pati relihiyon ay pinabayaan na. Hanggang kung kailang mamamatay na, saka pa nawalan ng pananampalataya. Kawawa. Kawawa. Huwag pong ganon. Ipakita natin ang ating pagiging matatag ay habang buhay. Magdalang tapang ang iyong puso. Oo, umasa ka sa Panginoon. Huling talata, ang payo sa lahat, 1 Corinto 16:13 up to 14. Magsipag-ingat kayo, magpakatibay kayo sa pananampalataya, kayo'y magpakalalaki. Kasi ang simbolo ng pagiging matibay ay kahit babae, sinasabihan na magpakalalaki ka. Never na sinabihan ng lalaki na magpakababae ka. Hindi natin sinasabing mahina ang babae, Pero talagang simbolo ng kalakasan, head of the family is the family man. When we say strength of the household, ang haligi ng tahanan is always a man. Sa sulat, sa black and white, pero sa totoo yun, ang haligi talaga yung nanay. Mapagmahal yung mga lalaki, kaya hinahayaan na namin. Magkakagulo Pero sabi sa papel, sa sulat, magpakalalaki kayo. Ibig sabihin, simbolo ng katatagan. At magpakalakas. Gawin ninyo sa pag-ibig ang lahat ninyong ginagawa. Kaya sinasabi ko sa kanila, kanina pala, ang ganda ng statement, ang ganda. Pero pag binasa mo, kung para sa iyo yan, hindi maganda status mo. Isa kang kapatid na bagong galing sa rehab, na binigyan lang ng pag-asa na makatayo pa. Mula ngayon, magpakalakas ka. Mula ngayon, magpakatibay ka. Mula ngayon, magpakalalaki ka. Mula ngayon, magpakatatag ka. Sapagkat ikaw ay isang kapatid na nawawala ng tiwala sa Diyos. Ngunit, kung hindi ikaw yan, kung hindi po tayo yan mga kapatid, ay maraming salamat po sa atin na lagi tayong hindi nawawala ng tiwala sa ating pagkakaisa,
sa status ng ating samahan. Nawa po ay pagsikapan natin na maunawaan na ito ang katalagahan. Ito ang bahagi ng kalooban ng Diyos na masasabi natin na naging kapalaran natin. Hindi ka makakawala doon sa kapalaran eh. Hindi ka makakahakbang kung doon ka talaga inilagay ng Panginoon. Ngayon, kung may nakikita na talaga tayong mali sa ating relihiyon, kung sa tingin nyo hindi nyo na talaga matiis, meron kayong nakikitang pagkukulang o maling-mali ito, the door is always widely open para tayo umalis at para maging malaya tayo na humanap ng iba na ang pangalan din ay gaya ng sinasabi sa iglesia sa 1 Timoteo 3:15, Iglesia ng Diyos na buhay. Kung may makikita pa kayong may ganun pa, na hindi mali yung doktrina, ay nasa atin ang kapasyahan. So, ngayon po, ito ang ating naging katapusan natin pag-aaral. Magpakatatag, magpakatapang tayo habang buhay. Hindi tayo kailangang ulit-ulitin na aralan ng ganitong mga paalaala, mga kapatid. Maraming salamat sa pakikinig at tayo po ay inaanyayahan muling magsitindig at muli tayong magpaalam sa ating Panginoon. Panginoon aming Diyos, amang makapangyarihan sa lahat, kami po ay nagtatapos sa aming gawain sa umagang ito. Nagpapasalamat kami sa pagbibigay mo sa amin ng panahon na muling matanaw ang panibagong pagsisimula ng isang linggong araw na amin pong nadarama na muli mong ipagpapaubaya na amin pa ring tahakin upang aming patuloy na maranasan ang mga mahuhusay at magaganda naming mga plano sa buhay. Ngayon po ay nagtatapos kami sa araw ng aming pagsamba bilang pagpapahalaga sa pagganap ng isang tagpo ng aming buhay na lagi mong hinahanap sa aming lahat na mga matatag mong mga alipin, na mga matitibay mong mga alipin na hindi nagsasawa sa pagpapahalaga sa pagganap ng tungkuling pakikipagkatipon sa tuwing sumasapit ang araw ng linggo. Ngayon po ay ganap na rin naming muling napagbalik tanawan at muling napalakas sa aming mga alaala ang iyong aral tungkol sa pagiging matatag at tungkol sa pagiging matapang na aming ipinagmamalaki, Panginoon, na noon pa man ay nakikita mo na sa aming lahat, sa aming mga kapatiran ng ganitong katangian. Ang pag-aaral na ito ay isang bahagi lamang ng muling pagbabalik tanaw at pagsariwa sa maganda mong mga kautusan para sa amin. Subalit, kami nangangarap na noon pa man ay natatanaw mo na kami sa ganitong katayuan na kami kailan pa man ay hindi naglililo sa aming mga pananampalataya. Nananatili ang taglay naming mga lakas, nananatili ang taglay naming kasiglahan na ano pa man ang abuting hindi mabuting katayuan ng aming dakong pinagsasama-samahan ay makikita mo pa rin kaming nakatindig at nagkakaisa sa pagdadala ng aming mga pananampalataya hanggang kami patuloy mo pang pinahihiram ng aming mga buhay at ng aming mga kalakasan. Panginoon aming Diyos, amang makapangyarihan sa lahat, naway nakarating na rin sa iyong dakong kaitaasan ng mga lakip na pasasalamat ng iyong mga alipin na ang kanilang mga pangalan ay aming binanggit sa pasimula ng aming gawain. Pagpalain mo silang lahat, Panginoon, at patuloy mong pagkalooban ng mga mabubuting mga pagpapala sa buhay, hindi lamang po mga taon ng buhay sa tuwing kanilang inaalaala ang araw ng kanilang pagsilang, kundi ang mga ligtas at mauunlad pa ring mga kalagayan. At hindi lamang sila, Panginoon, kundi maging ang sangkalahatan po sa amin
na palagi ang umaalaala sa mabuting kapalarang ginanap mo upang kami makarating dito sa sandaigdigan. Pagpalain mo kaming lahat, ang mga kabataan, ang mga sanggol, ang mga magulang, ang mga katanlaan, ang mga pastor, ang mga mangangaral, at ang sangkalahatan sa amin ay umaasa sa iyong dakilang pag-alalay sa araw-araw. Mangyari po sanang ang mga basbas at pagpapaubaya na ipagkakaloob mo sa mga kapatid na naglalakip ng pasasalamat at nagdaraos ng pag-alaala sa kanilang kaarawan ay tanggapin na rin ang sangkalahatan po sa amin, lalong-lalo na silang mga nanghihina, mga naglililo, maaaring nasa panahon ng kapabayaan ay pabalikin mo, Panginoon, sa pamamagitan ng kanilang kusang pagbabalik tanaw. Maalaala nila ang kahalagahan ng dakong kanilang kinaroroonan ng aming minsan ng pinagsamasamahan upang patuloy na madamay sila sa mabuting kapalaran na tatamuhin ng bawat isa sa amin sa pagtatapos ng aming pagtangkilik nitong aming mga buhay. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, muli po ang lahat ng ito aming hinihiling, pinasasalamatan sa tanging pangalan at karapatan ng aming tagapagligtas na si Kristo Jesus. Amen. Yung mga kapatid po sa ibang lokal na naglakip ng pasalamat, mangyari pong kay tumayo, yung Sis Julie, tumayo, inyong tanggapin ang basbas ng pagpapala ng Panginoon sa pamamagitan ng kanyang kasangkapang mangaral. Sa bisa ng karapatang pinagkatiwala ng Diyos sa kanyang kinakasangkapang mangaral, tanggapin po ninyo, tanggapin nating lahat ang basbas ng pagpapala ng Panginoon. Pagpalain nawa kayo ng Panginoon at ingatan kayo, paliwanagin nawa ng Panginoon ang kanyang mukha sa inyo at mahabag sa inyo, ilingap nawa ng Panginoon ang kanyang mukha sa inyo at bigyan kayo ng kapayapaan. Mari na po tayong maupo, umawit tayo ng awit ng paghahandog. Narito kami na iyong alipin at na pipisan sa iyong piling dalangin awit ay inihahain sana ay marapati manalando ang tanging alay ng iyong lingkod. Amen. Lesyunan nakayanan kaloob ang handog na uukol sa Espiritu ay tungkulin ang lingkod ni Kristo upang ipahayag ang Ebanghelyo
Muli po tayo magsitayo mga kapatid. Panginoon naming Diyos, amang makapangyarihan sa lahat, naririto po amang banal, ang isa sa mahalagang bunga ng aming mga tapat na pananampalataya, ang salaping handog na ngayon po ay sama-samang itinataguyod at pinagkakaloob ng iyong mga hamak na mga alipin, bagaman aming nababatid na hindi man ikaw ang siyang tuwirang gagamit ng salaping ito'y amin pa rin inihahandog sa iyo at buong pusong pinapangarap ng iyong munting bayan na ito nawa ay magsilbing isang samyong kalugod-lugod na ngayon ay makasasapit sa iyong dakong sinapupunan upang ito naman ay maghatid ng karagdagang kaburihan at kaluguran sa badal mo pong pangalan. Iyo po sanang pahintulutan at basbasan ang kaunting yaman na ito ay magamit bilang mabuting kasangkapan ng iyong pangasiwaan na makapagtutustos ng pangailangan sa pag-unlad at pagpapatuloy ng mga proyekto nito gaya ng mga pagawain, mga pagtulong sa mga kapatid na may karamdaman, mga pagtulong sa mga kapatid na nauulila, at pagtustos pa rin sa ilang bahaging ginaganap ng pangasiwaan upang makapaghatid palagi ang iyong mga mangangaral ng iyong mga aral makarating sa iba't ibang mga lokal na kinaroroonan ng mga alipin mong tagapakinig sa tuwing dumarating ang mga araw ng pananambahan. At ang ilang bahagi pa rin ng salaping ito'y patuloy na magamit pa rin ng iyong iglesia sa pagtataguyod ng mga panuntunan, mga gawain na makatatawag pansin pa ng ilan pa rin naming mga kababayan na mapalad na makaririnig ng iyong mga salita at tatanggapin bilang mabuting kapalaran na sila ay makasama namin sa loob ng iyong bayan, tumitiwala at nananampalataya sa iyong dakilang mga aral. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, ang halaga ng salaping handog na ito ay ganap po naming ipinagkakatiwala at inihahandog sa iyong banal na iglesia sa pamamagitan ng kaalaman ng aming tagapagligtas na si Kristo Jesus. Amen. Awitin natin ang doksolohiya. At ngayon, sa bisa ng karapatang minsang ipinagkatiwala ng Diyos sa kanyang kinakasangkapang mga ngaral, naway tanggapin natin ang walang hanggang pag-ibig ng Diyos amang suma sa mga langit, nawa ang kanyang biyaya at pagliligtas sa pakikilakip ng kanyang banal na Espiritu ang siyang patuloy pa ring maghari sa ating mga buhay mula ngayon at magpakailan paman. Marami pong salamat, mga kapatid.
Kung magkaroon man ako ng kaloob na kayang manghulat sa hiwaga'y mabusog, magkaroon man ako ng dakilang pananampalataya, kung wala akong pag-ibig, ako'y wala pa rin kabuluhan. At kung ako'y maging matulungin sa dukha, magbigay ng anumang kailanganin nila, maialay aking buhay sa kanilang kaginhawahan. Kung wala akong pag-ibig, walang pakikinabangin sa akin. Tatapwan ngayon'y nananatili ito, ang tatlong sangkap ng butihing pagkatao, ang pananampalataya, pag-asa at pag-ibig. Ngunit ang pinakadakila sa lahat ay ang pag-ibig. Ang pag-ibig ay laging mapagpahinuhod, taglay ang magandang loob. Ang pag-ibig ay hindi nagmamapuri, hindi mapagpalalo, at hindi makasarili. Ang pag-ibig ay hindi nagkukulang, tiwala'y laging inaasahan. Lahat ay tinitiis, galit inaalis. Kung ikaw ay may pag-ibig, halina't sumabay ka sa awit. Tatapwan ngayon'y nananatili ito, ang tatlong sangkap ng butihing pagkatao, ang pananampalataya, pag-asa at pag-ibig. Ngunit ang pinakadakila sa lahat ay ang pag-ibig. Kung magkaroon man ako ng kaloob na kayang manghulat sa hiwaga'y mabusog, magkaroon man ako ng dakilang pananampalataya, kung wala akong pag-ibig, ako'y wala pa rin kabuluhan. Kung ako'y maging matulungin sa dukha,
magbigay ng anumang kailanganin nila. Maialay aking buhay sa kanilang kaginhawahan. Kung wala kong